during the campaign. Now, if you notice, I never granted interviews during the campaign because there are questions that I wouldn't have been able to answer. May mga tanong na talagang hindi ko kayang sagutin noong kampanya dahil makakasama doon sa aming kampanya. Isa sa mga yon is yung talagang nagsimula yung problema namin nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara because yung October surveys namin, 9 na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, 4 na lang. So just because of the impeachment, 4 na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao kasi wala rin mangyayari sa amin doon eh. Pupunta kami doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga tao. Why would we spend time there, no? And I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, yun total control kami. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint February 5. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nilang makinig. So, yan ang nangyari. Sir, clarify ko lang, when you say pinigilan mo sila, sino pa yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa House na anong stand ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Last day of session. Okay? Last day of session. June 2 pa paadidinggin ng Senado yan, magiging issue yan sa eleksyon. So, kaya hindi ako pumema. Tinuloy nila, yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung sa Hague, no? So, anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyari sa isip ng tao, masyado nating pinupunterya, di ba? Masyado nilang pinupunterya. Ibig sabihin, una, yung anak, inimpeach mo. Tapos, yung tatay na padala sa Hague. Natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. Sir, could you continue that? Conditional release ng... Di ba, okay. Di ba saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. Ang nangyari, hindi nila sinunod, ang dami-dami lang ginalaw. Later on, nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Okay? Ngayon, because of lack of time, hindi na veto lahat ng mga hindi dapat na item na handon. Di ba? So, ang ginawa ng executive is, di ba nagkaroon ng sinabi, conditional release. We will review that one. All the line items. So, ano nangyari? May na-hold. Okay? So, noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. So, hindi ko mapatunayan nun. Pero for the record, nag-text ako na yan ang duda. Until now, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang presidente. Bakit? On the day of the signing of the impeachment, I was with the president for a meeting regarding the alyansa. Magmula nung simula na nagpipirma hanggang matapos, hindi namin pinag-usapan. Hindi niya sinabi, bakit ka hindi pumirma? Pagkatapos, lumabas yung resulta, hindi man niya lang sinabi sa akin, Toby, naka 215 tayo. We never talked about it. Yeah. Isang beses na pag-usapan namin, I think 2-3 weeks after, siya yung nagtanong, ano ba yung nangyari? Bakit nila pinilit yung impeachment? Wala bang kalaban yung mga yan? Sabi ko, sir, hindi nga ako sinama, so hindi ko masasagot bakit na tinuloy. Okay? Next, okay, fast forward. So, naka-hold pa rin yung mga conditional release. And up to now, I think there's mga 90 billion pa na naka-hold. Kasi talagang hinihigpitan yon. So, pine-pressure nila ako na i-release yung mga
infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Hindi. Yeah. But sir, Ang sabi nila sa akin, nung dalawang pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker, pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment. So nag-report ako kay Presidente, Sir, kung ako, checkin muna natin kung legit yan. Pero pinipressure ako, ang sinasabi nila, yan daw, ipinangako nila. Ang sagot sa akin ni Presidente, wala tayong pinangakong ganyan. So sabi ko sa kanya, Sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin tong mga to para ma-release yung mga conditional release. So ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. and yet the first person to sign the impeachment complaint was Congressman Sandro Marcos, which is why it was widely seen, sir, na meron tong blessing ng Malacanang. How do we reconcile these two things? Okay, I had a private conversation with Congressman Marcos, but let's leave him out of this kasi hindi naman siya yung talagang pasimuno nito eh. Ang tingin ko naipit rin siya dito eh. Sir, could you at least qualify that? What do you mean by that? Impeachment, sa tingin ko, na Ang sabi sa... dito. You're saying Candidates themselves were fighting for survival. Di ba? There is a negative sentiment. Ikaw tumatakbo ka. Will you take the risk? No candidate will take the risk. He will think first of his own survival. Di ba? How can you, lalo na kung emosyon ang nananaig sa tao. Kasi emosyon, hindi mo pwedeng paliwanagan yung emosyon. So kung ikaw kumakandidato, kahit sabihin mo na mahina yung kalaban niya, will you take the risk? Yung impact, isa pa sir na ano, Doon sa national budget, ang sinasabi ko, ang problema ko doon sa national budget is, yun na naman, wala namang kasalanan ng presidente doon later on, nung napunta sa kanya, pati siya nagkaroon ng hit yung political capital niya, di ba? At syempre, pag nagkaroon yung hit ng political capital ng presidente, pati yung endorsing power ng presidente, magkakaroon ng hit, di ba? I mean, that's the natural consequence. Pero, tignan natin yung Mindanao kasi. Yung Mindanao, talagang nagkaroon sila ng unifying factor doon magmula nung final yung and kindness. You know, he's a very gentle creature, di ba? So when you say that they used up his political capital, It's his gentleness, his kindness. So sir, when you say they used up the president's political capital, the natural next question there is why didn't he do something about it? Right? Why didn't the people around him do something about it if they can already see this is going on? it is a supermajority to begin with anyway. Yan ang ginawa niya, di ba? Hanggang ngayon, hindi naman pa rin i-release yung insertion, yung conditional, yung congressional insertion eh. Okay, out of the 209 billion na inserted by the House, ang nare-release lang is over 100 million. So may 90 billion pa doon na nakahold. So he exercised his executive power. Hindi natin pwedeng sabihin. Hindi lang namin ito sinasabi, di ba? People think na pinalusot lang niya yung budget. He did not. So ngayon ko lang ito sinasabi kasi tapos na yung eleksyon, hindi ko naman po pwede ito sabihin na nandun pa yung eleksyon. No? But I have to do this because I have to protect the president. No, he's being blamed for things na hindi naman niya kasalanan. He's paying for things na hindi naman niya ginawa. But on the down, Ang pinagdududahan nito ako, no, there was one time Yes. I was happy okay. Speaker Romualdez. Sinabi ko sa kanya at that time, Speaker, wala akong kinausap na congressman, walang kumausap na congressman sa akin, no? And he had so many theories, no? Meron pa siyang kung ano-anong theory na yung iba doon, wala akong telephone number ng mga taong yon, no? And then, nung nangyari ito ngayon, ako na naman yung pinagdududahan nila, di ba?
na ganito. Kaya kung titignan mo naman, alam ko naman sino yung mga nagpo-post sa social media, mga naman nila yon, di ba? Kilala ko yung iba pa nga, doon ko pa nga nakilala sa bahay niya eh. O, so paano ko naman hindi malalaman na hindi ako yung pinupunteriya nila dito, di ba? So, okay. Ako naman, I'm very transparent. Kung sinasabi ko noon na at that time, in November, walang kumakausap sa akin. Ngayon, sasabihin ko naman, may mga kumakausap sa akin. Wala akong kinakausap, may mga kumakausap sa akin na sinasabi na kung dapat magkaroon ng change of leadership para mabalik yung imahe ng House. Naman sinasabi ko na ako, kung ano yung gusto ng mayorya, yun naman ang susundin ko, di ba? I mean, I don't fight, I have to tell everyone, I don't fight my battles patalikod. I always fight frontally. You've known me. In the budget, political capital niya yung naapektuhan doon. For something, in the first place, ayaw niya. Yeah. So, ilang beses na-postpone yung signing ng budget. Di ba hanggang naubusan lang ng oras, hindi nahanap lahat ng items, may konting na veto, pero hinabol pa rin sa huli. Ngayon, naka-hold. For the record, naka-hold. Oo. Ng meeting, show of support, yung iba tumatawag sa akin, Yeah. punta kami doon. Sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo doon. Kasi hindi man ako nagdedeklara, mapag-iinitan kayo. Okay? Congressman, may nagpatawag ng meeting kanina? May meeting kay Speaker doon sa Shangri-La. Show of support. Kanina. Kay for the speaker. For the Okay, speaker. For the speaker. Yung iba tumatawag, what will we do? Will we go? Oo. We want to be on your side. Sabi ko, nako, hindi pa ako nagdedeklara. Pumunta kayo doon, baka kayo naman mapag-initan. No? Ayoko naman kayong mata. Diba? Tsaka sabi ko, I'm not actively seeking for it, but I just want to help the President. Diba? Okay. So, yun naman sinasabi ko sa kanila. No? At ako mismo nagsasabi, kung papapirmahin kayo, pumirma kayo kasi mapag-iinitan naman kayo pag hindi naman kayo pumirma.